Mahilig ka ba sa mga fantasy film o magbasa ng mga fantasy books, manga, or novel? Kahit alam mong hindi ito totoo, pero ang bawat detalye, lugar, at pangyayari na pinapakita ay parang makatotohanan? Ang video natin ngayon ay isa na sa pinakamagandang anime film na napanood ko at nakakaengganyo talaga malaman ang mga misteryo sa mahihiwagang lugar na hindi natin nakikita. Kakaiba ang fantasy movie na ito na nakakahanga ang mga kakaibang pinapakitang mga mahika na parang nagpapakita ng makatotohanang lugar na nakatago sa kabilang mundo. Ang palabas na ito bagay talaga sa mga bata, hindi lang dahil sa anime ito at bata ang bida, kundi ang aral at mga moral lesson na pinapakita sa kwento nito. Ang anime film na ito ay Spirited Away na pinagbibidahan ng 10 taong gulang na batang babae na si Chihiro at ang batang lalaki na si Haku. Atin alamin ang kwento na pinagmula ng anime na ito at sino nga ba ang gumawa ng may matabang utak na lumika ng kwento na ito. Tara, alamin natin ang mahihiwagang kaalaman at mga misteryosong histeryo sa pagbuo ng Spirited Away. Ang Spirited Away ay pinagbibidahan ni Chihiro. Kasama niya ang kanyang mga magulang, sakay sila sa kanilang kotse patungo sa lugar na lilipatan nila ng bagong tirahan. Parang mali ang nadaanan nilang lugar pero dumiretso pa din sa pagmamaneho ang ama ni Chihiro at napadpad sila sa isang malaking gusali. Ang gusali na ito ay malaki at may isang kakaibang statwa sa harap ng entrance o pinakabungad nito at mayroong mahaba at madilim na pasilyo ito. Pinasok nila ito ngunit simula pa lamang ayaw na ni Chihiro na pumasok dito pero wala siyang magawa dahil natatakot naman siyang mag-isa sa kotse nila kaya napasunod na lamang siya sa mga ito. At natuklasan nga nila na para itong istasyon ng tren at paglabas nila sa gusali na yon, bumugad sa kanila ang magandang tanawin at sa paglalakad-lakad nila, may naamoy silang masarap na lutong pagkain. Hinanap nila ito at nakita nila na may market doon at natagpuan nga nila ang amoy na hinahanap nila. Kumain ng magulang ni Chihiro ngunit siya ay hindi lamang nakatikim ng kahit anong pagkain. Lumibot muna siya at nang papunta na siya sa malaking bridge, bigla na lang sumulpot si Haku. At tinulungan siyang tumakas, pinuntahan ng magulang at naging mga baboy ito. Sumpa ito ni Yubaba na isang masamang witch sa lugar na iyon. Si Haku ay isang spirito na hindi niya alam ang kanyang tunay na pagkatao at ano ang kanyang tunay na pangalan kaya natrap siya sa bathhouse ni Yubaba. Ang napasok pala ng mag-anak ay mundo sa kabilang daigdig o mundo ng mga espiritu na tinatawag na kami at ang pinasukan pala nila ng gusali ay daan patungo dito. Kailangan ni Chihiro magtrabaho doon sa lugar ng bathhouse at sundin ang mga utos at batas ni Yubaba sa tulong na rin ni Haku para makaalis sa sumpang lugar na yon at makuha ang magulang niya na naging baboy at makabalik sa mundo ng mga tao. Ito ang istorya na naging buhay ni Chihiro sa mundo ng mga mahihiwagang nilalang na nagpapakita na hindi tayo nababagay sa kanilang pamumuhay roon. Naalala ko tuloy ang kwento-kwento tungkol sa mga engkanto at kabilin-bilinan sa atin ng mga bata noon na huwag kang kakain ng itim na kanin sa lugar na hindi ka taga roon at oras na makain mo to baka hindi ka na makauwi pa sa inyo. Ito yung nagpapaalala sa akin mula nung napanood ko ang Spirited Away na nagbibigay sa akin ng kilabot sa mahiwagang kwento nito. Ang Spirited Away ay likha ng isang batikang manunulat na si Hayao Miyazaki na siya rin ang nagdirect nitong anime. Ito ay Japanese fantasy animated film na hawak ng Ghibli Studio. Ang Ghibli Studio ay animation company na hinahawakan nila Miyazaki, Takahata, Tokoma
at Suzuki noong June 1985 pa. Nasa Ghibli na ata ang mga halos lahat ng fantasy film na napanood ko at talagang halos lahat ng kanilang mga nagawa ay pumatok at naging tatak na sa mga kabataan. At isa na nga dito ang Spirited Away na naging isa sa mga box office film sa Japan at sa ibang bansa din na kumita nga ito ng 31.68 billion yen at mas tumataas pa ito sa haba ng panahon. Si Hayao Miyazaki ay isinilan noong January 5, 1941 sa Tokyo at isa siyang Japanese animator, filmmaker at manga artist. At itinuturing siyang master ng storyteller at isang matagumpay na filmmaker sa animation history sa Japan. Si Hayao Miyazaki ay pang-apat sa kanilang magkakapatid at ang kanyang ama ay si Katsuji Miyazaki na direktor sa Miyazaki Airplane na pagmamayari ng kapatid ng kanyang ama. At nagmamanufacture sila ng mga planes noong panahon ng World War II. Kaya pala ang ibang film nila sa Ghibli ay madalas sa mga planes or warplanes dahil namuhay at may kaalaman pala siya sa mga sasakyang himpapawid. Ang Spirited Away o sa Japanese ay Sento Chihiro no Kamikakushi ay pinalabas noong 2001 ng Ghibli Studio kasama ang Tokuma Shoten, Nippon Television Network, Dentsu, Buena Vista Home Entertainment, Toho Shinsha Film, Mitsubishi at Toho. Nalikha kasi ito ni Miyazaki dahil na rin sa anak na babae ng kanyang kaibigan na si Seiji Okuda, kung saan tuwing summer ay nagtutungo silang Miyazaki kasama ang pamilya niya at pamilya ng kaibigan niya sa vacation house nito. Minsan, narinig niyang nag-uusap ang mga batang babae sa cabin house at madalas niyang marinig sa mga ito ang pag-uusap tungkol sa mga crushes at romance. Kaya naisip niya na mas gumawa siya ng kakaibang heroine sa kanyang nobela na magkakaroon ng kakaibang impact. Dahil na rin mahilig magbasa ng mga shoujo manga si Miyazaki na naging dahilan niya sa pagbuo ng nobela. Sa katunayan, may dalawang unang project na pinasa si Miyazaki kaso tinanggihan ito. Kaya naisip niyang gawin ang Spirited Away kung saan nagtagumpay nga siya dito. At ang unang dalawang nobela niyang nagawa at ang Spirited Away ay halos pareho na may connection sa bathhouse. Sa hometown kasi ni Miyazaki ay kilala sa dami ng bathhouse ang lugar niya dahil sa bathtub ay meron ditong isang pinto na sa tuwing nagpapatingin siya rito, naku-curious siyang malaman ano ba ang nasa likod ng pinto na yon. Dahil sa pinto na ito ay nakakabuo siya ng kakaibang imahinasyon na nakatago sa likod ng pintuan na iyon. Kaya ito ang naging dahilan niya na nabuo ang Spirited Away kung saan unang pumasok sila Chihiro at magulang niya sa entrance ng Realm World. Ang pagbuo kasi ng anime nito ay pahirapan din dahil ang gusto ni Miyazaki ay maging simple at maganda ang pagkakagawa nito. Halimbawa na lang sa paggawa nila ng animation nito ay maraming computer ang kanilang gagamitin at ang program na gamit nila ay Soft Image 3D. Ito ay isang high-end 3D application na madalas na ginagamit sa gaming, broadcasting at advertising industries for the production 3D animation. At si Miyazaki din ang halos humahawak sa pagdodrawing para sa animation nito na kailangan makuha ang tamang sukat nito at itinuturo na lang niya ito sa iba pang mga staff. At napansin nga niya na sa bawat paggawa ng animation ay tumatagal sila ng 3 oras sa bawat plot. Kaya marami siyang na-delete na scene sa kanyang kwento at ayaw niyang maging colorful din ang animation niya. Gusto niya ay simple lamang ang pagkakagawa sa film. Sa totoo lang, humahanga ako sa anime design at style nito dahil napakasimple at nakaka-attract talagang panoorin. Napagkamalang ko pa nga itong ginawa noong 1980s pa. Ang anime pala na ito ay ginawa noong 2001 lang pala.
Ang gusali na makikita sa spiritual world sa Spirited Away ay makikita sa totoong buhay na tinatawag na open-air architectural museum sa Kogani, Tokyo, Japan, at madalas binibisita ito ni Miyazaki habang ginagawa ang kanyang movie na ito. Ang Notoya Ryokan na isang traditional Japanese inn na makikita sa Yamagata Prefecture na mayroong nga mga famous architecture and ornamental features ay naging inspirasyon din ng Spirited Away. At hindi din magpapahuli ang Dogo Onsen na naging susi sa inspirasyon ng pagbuo ng Spirited Away. Ang Dogo Onsen ay isang hot spring sa Matsuyama City sa Ehime Prefecture Island of Shikoku, Japan. Ang kaibigan ni Miyazaki na si John Lasseter na isang Pixar animator at nakipag-usap sa Walt Disney na bilhin ang film na ito para sa English dub version nito at ang budget nila ay $19 million. Pero kumita ang anime na ito ng $395 million worldwide at naging box office nga ito. Naging highest grossing film in Japanese history ito na sa kabuuan ay 31.68 billion yen o $305 million. Alam niyo ba na nakakuha ito ng Academy Award for Best Animated Feature sa 75th Academy Award sa 2002 Berlin International Film Festival sa Japanese Anime and Non-English Language Animated Film. Ang Spirited Away ay inuugnay sa Shinto Buddhist folklore kung saan ang protagonist nito ay liminal journey nito ay sa realm world dahil ang bathhouse nga ang naging sentro sa story at nauugnay daw ito sa Japanese folklore creature. Ang Japanese folklore creature na ito ay tinatawag na kami at minsan nakakita ng ritual si Miyazaki sa kanilang village kung saan ang mga lokal doon ay iniimbitahan ang mga spirito sa bathhouse na katulad na na-encounter ni Chihiro sa kwento. Noong panahon pa kasi ng lolo ni Miyazaki, ang mga tao ay naniniwala sa mga kami at maraming nabubuhay nito sa halaman at nakapalibot lamang ito sa ating paligid. Ang Spirited Away ay maraming naisiparating sa ating mga tao na nagbibigay ng malalaking kahulugan sa ating lipunan. Halimbawa na lang sa scene ng film, ang pagpasok ng stink spirit sa bathhouse at talagang nakakadiri at napakabaho nito. Tinulungan ito ni Chihiro linisin at tinanggal ang mga basurang nakadikit dito. Ang scene na ito ay nagpapakita sa mga human pollution sa ating environment na nagiging dahilan ng pagkasira ng ating yaman tubig at iba pa. At ang ikalawang scene naman ay ang hindi matandaan na pangalan ni Haku na nakalipas niyang buhay at naalala nga ito ni Chihiro na si Haku ay isang spirit ng Kohaku River. Ipinapakita naman dito ang Kohaku River ay nakalimutan na lugar ng mga tao na dating ilog at napatuyuan na ng mga apartment o mga building para sa mga pagbabago na gusto ng mga tao. Na naging dahilan na pagkawala ni Haku, pagkawala ng kanyang tirahan at identity at ito ay inuugnay sa mga pagkasira ng ating natures, pagkasira ng kagubatan, pagkawala ng tirahan ng mga hayop at imbalance ng ecosystem. Ang ikatlong scene, sa pagiging baboy ng magulang ni Chihiro na nagpapakita at maiugnay sa pagiging greedy ng mga tao. Alam natin na ang word na baboy ay inuugnay ito sa tao at hindi maganda ang meaning ito na nagpapakita ng kasakiman sa mga bagay na gustong makuha. Kaya napakagandang pahayag na pinapakita sa bawat detalye ng kwento na nagbibigay ng impact sa ating mga manunood. Kung napanood mo na ang anime na ito, anong natutunan mo dito? I-komento mo lang ito sa ibaba. Kaya, ang kaalaman ay kayamanan, dapat natin iusbong ito sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?